Sa aming sala, sa tapat ng Zihi, doon ko nalaman ang katotohanan. Hindi lang pala ako nag-iisa sa bahay na iyon. Habang nagtuturok ako ng pera para sa kinabukasan ni Lyra, nakita ko sa banking statement na ang sahod ko sa loob ng 5 taon ay ipinambayad pala sa utang ng kanyang kabit. Tiningnan ko si Miguel, tahimik na naglalaro. Sa puso ko may malamig na ngiti. Dahil hindi pa sila nakakaalam. Ang lupa namin sa probinsya hindi iyon kasama sa hati. Bago tayo magpatuloy, kung maaari, mag-subscribe ka sa channel at sabihin mo sa comments kung saan ka nakikinig ngayon. Ikatutuwa ko talagang malaman iyon. Magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating mga ginagalang na nakatatanda. Ang kwentong ito ay likha lamang ng imahinasyon, isang dramatized na salaysay na hango sa mga posibleng karanasan sa buhay. Ang bawat pangyayari at karakter ay gawa-gawa lamang at hindi sumasalamin sa anumang tunay na pangyayari o tao sa lipunan. Ito ay ang aking personal na karanasan at damdamin na ibinabahagi ko sa inyo, upang marahil ay makapagbigay ng ilang aral at kapayapaan sa puso. Ako po si Maria. 30 taong gulang na ako ngayon. Isang marketing director sa Manila. Sa loob ng 3 buwan pagkatapos ng diborsyo ko, nasisiyahan ako sa isang tahimik na buhay. Kasama ko ang aking anak na si Lyra, 5 taong gulang na siya ngayon, at ang aking mga magulang. Ang buhay namin ngayon ay isang kapayapaan. Kapayapaan na matagal ko nang pinapangarap. Nakaupo ako sa aking balkonahe. Hawak ang isang tasa ng mainit na tsaa na may pulot. Malalim ang aking pagmumuni-muni habang nagbabasa ng isang libro. Isang aklat na matagal ko nang hindi natatapos. Pakiramdam ko noon walang makakagambala sa aking katahimikan. Pero nagring ang aking telepono. Isang numero na hindi ko kilala. Pero nakakapangilabot na pamilyar. Nag-alinlangan ako ng sandali. Pero sinagot ko. Hello? Mula sa kabilang linya, isang boses ng babae, matinis at nanginginig. Hinaluan pa ng tunog ng mga sirena ng ambulansya at hiyawan ng mga tao. Maria, pumunta ka na agad sa St. Luke's Medical Center. Si Miguel na aksidente. Napakaseryoso. Kailangan siyang operahan pero kailangan natin ng 2 milyong piso para sa deposit. Bilisan mo, iligtas mo ang asawa mo. Kung hindi ka magmamadali, huli na ang lahat. Napatigil ako ng sandali. Ang boses na iyon ang mayabang at nag-uutos na boses na iyon. Makikilala ko kahit ako'y maging abo at mawala. Si Aling Elena iyon. Ang aking dating biyenan. Pero asawa ko. Asawa ko ang sinasabi niya. Dahan-dahan kong ibinaba ang tasa ng tsaa sa mesa. May kaunting tunog na narinig. Huminga ako ng malalim. Umaasa na ang matamis na amoy ng tsaa ay magpapahinahon sa tibok ng puso ko. Ang puso kong nagulantang sa pagkabigla. At pagkatapos tumawa ako. Isang bahagyang tawa, may halong panunuya. Ngunit puno ng paghamak na umaabot sa kalangitan. Pakiramdam ko, lumabas ang lahat ng kirot sa tawang iyon. Paumanhin po, sa tingin ko'y nagkamali kayo ng tawag. Ganoon ang aking tugon. Isang tinig na napakatahimik pero napakalami. O kaya na may kinakain na ang inyong memorya dahil sa edad. Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya. At pagkatapos ay sumabog ang isang mas malakas na sigaw. Para bang gusto niyang sirain ang speaker ng telepono. Anong sinasabi mo? Ako ang biyenan mo, ang nanay ni Miguel. Namamatay ang asawa mo sa emergency room. Ikaw ang asawa niya, kaya kumuha ka ng pera at iligtas mo siya. 2 milyong piso. Ang halagang lumabas sa kanyang bibig ay parang balahibo lamang. Akala ba niya isa akong makina sa paggawa ng pera? O baka iniisip pa rin niya na ako ang dating Maria? Ang Maria na inosente at inapi, 3 buwan na ang nakakaraan. Tumayo ako. Lumapit sa rehas ng balkonahe. Tiningnan ang mga taong abala sa ibaba.
Ang hangin sa hapon ay dahan-dahang humaplos sa aking buhok. Naramdaman ko ang amoy ng kalayaan. Isang kalayaan na pinaglaban ko ng dugo at luha. Aling Elena, ganoon ang tawag ko sa kanya. Hindi na ang dating gibiyenan. Sa tingin ko'y kailangan ninyo ng bitamina para sa memorya. 3 buwan na po ang nakalipas mula nang ibaba ng huwes ang desisyon ng diborsyo. Ang anak ninyo, si Ginoong Miguel at ako, ay wala ng anumang ugnayan. Anong pakialam ko kung siya'y mamamatay, mabubuhay, maaksidente, o magkasakit para hilingin ninyo sa akin na magdala ng 2 milyong piso? Sa anong karapatan? At sino po kayo para hingin yan sa akin? Sa kabilang linya, malinaw kong narinig ang kanyang mabilis na paghinga. Dapat ay nagulat siya. Siguro, sa aking dating manugang na naglakas loob sumagot sa kanya. O sa aking kalamigan. O baka napagtanto niya na ang kanyang ilusyong kapangyarihan ay naglaho na parang bula. Ibinaba ko ang malamig na tasa ng tsaa. Naramdaman ko ang isang pagkabagabag. Hindi takot o pag-aalala, kundi isang pagkausyoso sa magiging katapusan ng dulang sila mismo ang nagdirek. At isang pakiramdam na darating na ang batas ng karma. Tumayo ako. Naglakad patungo sa aking dressing room. Hindi ko pinili ang mga simpleng damit na pang-araw-araw. Sa halip, kinuha ko ang isang eleganteng itim na dress, akmang-akma sa aking katawan. Sa ibabaw nito, isinuot ko ang isang sopistikadong kulay cream na blazer. Ipinareha ko ito sa isang designer bag at mataas na takong. Mga bagay na binili ko bilang regalo sa sarili matapos ang isang matagumpay na proyekto. Nag-ayos ako ng bahagya, ngunit matalim ang aking makeup, may kaunting pulang lipstick na nagbibigay ng kapangyarihan. Sa salamin, nakita ko ang isang Maria na ganap na iba. Bata, sopistikada at puno ng buhay. Hindi ako pupunta doon bilang isang santo, bulong ko sa sarili. Kundi bilang isang saksi. Hindi ko ililigtas ang isang taong sumira sa aking pagkatao, ngunit titingnan ko ang kanyang pagbagsak. Ang presyo na babayaran ninyo ay mas mataas kaysa sa inaakala ninyo. Nagsimula akong magbalik-tanaw. 5 taon na ang nakakaraan. Ako, isang 25 taong gulang na babae. Puno ng pag-asa at naniniwala sa pag-ibig. Pumasok ako sa isang malaking bahay sa isang eksklusibong subdivision sa Metro Manila. Bahay iyon ni Aling Elena. Sabi ng lahat, nagkaroon daw ako ng magandang kasal. Si Miguel, ang aking asawa noon, ay mukhang matalino at mahinahon. Siya ang nag-iisang anak ng isang may kayang pamilya. Ako naman, kahit galing sa probinsya, nagtapos ako ng may matataas na marka sa isang kilalang universidad. Nagtatrabaho ako bilang marketing director, may sahod na. Pinapangarap ng marami. 210,000 piso kada buwan. Pero sa mata ng pamilya ng aking asawa, isa lang akong ki-advenediza. Isang bagong salta. Ngunit gaya ng sabi nila, hindi mo malalaman ang uod hanggat hindi ka humihiga sa kama. Ang bahay na mukhang perpekto ay isa palang nakakasakal na bilangguan. Bilangguan na kumulong sa aking kabataan at kalayaan. Gabi pa lang ng aming kasal. Hindi pa namin naibubukas ang mga regalo. Tinawag na ako ni Aling Elena sa sala. Nakaupo siya sa isang upuang gawa sa matibay na kahoy, may mga ukit. Inabutan niya ako ng isang papel. Puno iyon ng mga tuntunin ng pamilya. Walang emosyon ang kanyang mukha. Maria, isang malaking biyaya ang pagpasok mo sa aming pamilya bilang manugang. Sasabihin ko sa iyo agad kung paano ka dapat kumilos. Sa bahay na ito, kakaunti lang kami at maagang namatay ang ama ni Miguel, kaya nag-iisa ko siyang pinalaki. Kaya hindi ko matitiis na makita na mapapahamak ang anak ko. Simula ngayong buwan, ako ang mangangasiwa sa inyong mga sahod, sa iyo at kay Miguel. Napatigil ako. Nautal. Pero Aling Elena, matanda na po kami. Gusto naming pamahalaan ang aming pera, maggastos at mag-ipon. Mag-ipon ng ano?
Mariing putol ni Aling Elena. Malamig ang kanyang boses. Kayong mga kabataan, kapag may pera kayo, nilulustay ninyo. Pinamamahalaan ko yan para sa inyong ikabubuti. Kapag may importante kayong pangangailangan, ibibigay ko sa inyo. O kaya'y nag-aalala ka na kukunin ko. Sumasang-ayon si Miguel. Ang isang asawa ay dapat sumunod sa kanyang asawa. Tiningnan ko si Miguel. Umaasa na ipagtatanggol niya ako. Pero nakayuko lang siya. Nagbabalat ng mansanas. Ipaubaya mo na lang sa nanay ko, mahal. Mas magaling siya kaysa sayo. Huwag kang maging masyadong madamot sa nanay ko. Ang mga salita niya parang isang gabi ng malamig na hangin sa akin. Pero bilang isang bagong kasal, at ninais ko ng kapayapaan, nilunok ko ang aking mga luha. Ibinigay ko ang buong bank account ko sa kanya. Iyon ang simula ng aking buhay bilang isang katulong na may diploma. Walang sahod, patuloy akong nagbalik-tanaw. Ito ang naging buhay ko bilang isang katulong na may diploma. Bawat umaga, kailangan kong gumising ng maaga. Linisin ang aming malaking bahay na may 4 na palapag. Pagkatapos, didiretso ako sa palengke. Kailangan kong humanap ng pinakamurang gulay at isda para sa aming hapunan. Pagkatapos, dali-dali akong sasakay sa aking motorsiklo. Papunta sa aking trabaho. Doon, magtatrabaho ako ng walang tigil. Dahil sa mataas na presyon bilang isang team leader. Pagdating ng hapon, habang ang mga kasamahan ko ay nag-aaya sa kapehan o salon, ako naman ay tatakbo pa uwi. Kailangan kong makarating sa oras para maghanda ng hapunan. Si Miguel, pag-uwi niya galing trabaho, uupo lang sa sofa. Nakakrus ang mga binti. Nanonood ng television. Naghihintay na mahanda ang hapagkainan. Si Aling Elena naman, pagdating niya galing exercise, laging may reklamo. Isang maliit na alikabok sa hagdanan. O baka naman, matabang-mataba ang sabaw. O di kaya kulang sa alat. Ngunit ang pinakamasakit ay ang tungkol sa pera. Ang aking sahod, 210,000 piso. Ang sahod ni Miguel, 102,000 piso. Lahat ng iyon nasa kettles ni Aling Elena. Bawat umaga, binibigyan niya ako ng eksaktong 750 piso. 250 piso para sa aking tanghalian at pamasahe. Ang 500 piso naman para sa hapunan ng 3 tao. Pamahalaan mong mabuti at huwag mong aksayahin sa mga walang kwenta. Ganoon ang kanyang paalala. Tinitingnan niya ang mga barya na para bang baka magnakaw ako. 500 piso para sa hapunan ng 3 tao. Sa isang napakamahal na syudad tulad ng Manila. Kailangan kong pag-isipan ng husto. Pumunta sa palengke ng madaling araw. Makipagtawaran sa bawat isda o gulay. May mga araw na para lang makabili ng isang manok para sa masarap na sabaw ni Miguel, nilalaktawan ko ang tanghalian. Pinupuno ko ang tiyan ko ng tubig para lang makatipid. Minsan, kailangan ko ng isang dress para sa Christmas party ng aming kumpanya. Binuksan ko ang aking aparador. Puro luma na. Mga damit mula pa noong kolehiyo. Naglakas loob ako. Humingi ako kay Aling Elena ng 7,500 piso para sa bagong dress. Tiningnan niya ako. Para bang humihingi ako ng pagnanakaw sa bangko. Para kanino mo gagamitin yan? Kung kasal ka na, magsuot ka na lang ng kahit ano. 7,500 piso ay pambili ng pagkain ng ilang buwan para sa iba. Huwag kang masyadong gastador. Pakiramdam ko noon na pahiya ako. Tumakbo ako sa aming kwarto, umiiyak. Nagreklamo kay Miguel. Siya, abala sa paglalaro ng video game. Kumunot ang noo niya, naiinis. Huwag kang masyadong maarte dahil lang sa damit. Tama si nanay. Tigilan mo na ang pagiging mababaw. Ayos ka lang sa akin kahit nakapajama. Doon ko napagtanto. Si Miguel, hindi lang pala duwag, kundi walang puso.
Sanay siya sa proteksyon ng kanyang nanay. At iniisip niya na ang aking paglilingkod ay normal lamang. Sa mata niya at sa mata ng kanyang nanay, isa lang akong makina sa paggawa ng pera. At isang robot na pambahay. Walang pangarap, walang damdamin. Naisip kong makipagdiborsyo noon. Pero 20 pulang linya ang lumabas sa pregnancy test. Ang bata. Dumating sa pinakadesperadong panahon. Naging tali siya. Tali na kumulong sa akin sa impyerno. Inalo ko ang aking sarili. Sige, tiisin mo pa ng kaunti para sa bata. Kapag ipinanganak na ang apo, magbabago si Aling Elena at magiging matino si Miguel. Ngunit mali ako. Ang aking tahimik na sakripisyo, sa halip na igalang, ay nyurakan ng walang awa. Sa pagdating ng isang ikatlong tao, siya ang sumira sa facade ng aming peking kaligayahan ng pamilya. Nang 2 taong gulang na si Lera, nagkaroon ng kaunting pagbabago sa trabaho ni Miguel. Siya ay na-promote. Naging section chief. Hindi gaanong tumaas ang kanyang sahod. Pero madalas na siyang lumalabas. May mga hapunan kasama ang mga kliyente. Mga meeting kasama ang mga kasosyo. Nagsimula akong makapansin ng kakaibang pagbabago kay Miguel. Mas nag-aalala siya sa kanyang hitsura. Nagsusuot siya ng perfume sa tuwing lumalabas. At higit sa lahat, hindi niya inilalayo ang kanyang cellphone sa kanya. Nagpalit siya ng password. Palagi niyang inuuna ang likod ng telepono. At madalas lumalabas siya sa balkonahe sa gitna ng gabi. Para bumulong. Ang aking intuition bilang babae nagbababala sa akin ng masamang pangitain. Pero sa tuwing tinatanong ko siya, itinatanggi lahat ni Miguel. Huwag kang masyadong mapaghinala. Sapat na ang stress ko sa trabaho para tanungin mo ako na parang pulis sa bahay. Saan ba ako magpapahinga? Si Aling Elena, sa tuwing nakikita niya ang aming pagtatalo, palaging kinakampihan ang kanyang anak. Pinapatay niya ang sarili niya sa pagtatrabaho sa labas para sa inyo ng anak mo at nagsiselos ka na parang bata. Ang selosang babae ang pinakaboba. Muli nilunok ko ang aking galit. Nanahimik. Hanggang sa isang araw. Habang naliligo si Miguel, hindi sinasadya, nakita ko ang isang mensahe na lumabas sa kanyang lock screen. Mahal, punta ka mamayang gabi. Miss na miss kita. Pati ang baby natin, miss na miss din ang daddy niya. Ang nagpadala si Denise, ang kanyang sekretarya. Pakiramdam ko gumuho ang mundo ko. Baby natin? Ibig sabihin may isa pang anak si Miguel? Nanginginig ang aking mga kamay. Lihim kong binuksan ang telepono. Buti na lang nakita ko siya noong nakaraang gabi, nagtatype ng password. Ang nakita ko hindi mabilang na mga matatamis na mensahe. At mga intimate na litrato ni Miguel kasama ang isang batang babae. Maganda at sexy. Si Denise, ang bagong sekretarya ng isang kasosyo naming kumpanya. Pero ang mas nagpatindi sa aking pagkabigo, hindi ang mga bulong ng pag-ibig, kundi ang mga bank transfer statements. Mahal, pakipadala ng 6,000 piso para sa bitamina. Kailangan alagaan ang tagapagmana natin. Love, ang ganda ng Chanel bag na iyan. 180,000 piso lang. Bilhin mo para sa akin, okay? Hihingi ako ng pera kay nanay at ipapadala ko sa'yo. Nanghina ang aking mga binti. Ang sahod na kinita ko ng aking dugot pawis at ibinigay ko sa aking biyenan. Hindi pala ito inipon gaya ng sinasabi niya. Ibinibigay niya kay Miguel. At ginagamit ni Miguel para sustentuhan ang kanyang kabit. Isang mas nakakatakot na katotohanan ang lumabas. Nang sinuri ko ang mga lumang mensahe. Isang pag-uusap sa pagitan ni Miguel at ng kanyang nanay. Nanay, nagpa-ultrasound si Denise. Sabi ng doktor, 70% na lalaki ang bata. Ang inyong apo sa tuhod. Talaga? Ay, anong biyaya? Magaling, anak. Alagaan mong mabuti.
Nako, ang inis ko kay Maria, isang babae lang ang ibinigay sa akin. Sa ngayon, wag mo munang sabihin kay Maria. Kapag nanganak na si Denise, saka na natin tingnan. Kung kulang ka sa pera, sabihin mo. Sa sahod ni Maria, kaya nating buhayin ang apo ko. Ang buhay ko bilang isang katulong na may diploma. Gising ako bago pa sumikat ang araw. Nililinis ko ang malaking bahay na may 4 na palapag. Pagkatapos, didiretso ako sa palengke. Kailangan kong makahanap ng pinakamurang gulay at isda para sa hapunan. At pagkatapos, dali-dali akong sasakay sa aking motorsiklo. Papunta sa kumpanya. Doon, magtatrabaho ako ng walang tigil. Sa ilalim ng mataas na presyon ng pagiging isang team leader. Pagdating ng hapon, habang ang mga kasamahan ko ay nag-aaya sa kapehan o salon, ako naman ay tatakbo pa uwi. Para lang makarating sa oras at makapaghanda ng hapunan. Si Miguel, pag-uwi niya galing trabaho, upo lang sa sofa. Nakakrus ang mga binti. Nanonood ng telebisyon. Naghihintay na mahanda ang hapagkainan. Si Aling Elena naman, pagdating niya galing exercise, laging may reklamo. Isang maliit na alikabok sa hagdanan. O baka naman, matabang-mataba ang sabaw. O di kaya kulang sa alat. Ngunit ang pinakamasakit ay ang tungkol sa pera. Ang aking sahod, 210,000 piso. Ang sahod ni Miguel, 102,000 piso. Lahat ng iyon nasa kettles ni Aling Elena. Bawat umaga, binibigyan niya ako ng eksaktong 750 piso. 250 piso para sa aking tanghalian at pamasahe. Ang 500 piso naman para sa hapunan ng 3 tao. Pamahalaan mong mabuti at huwag mong aksayahin sa mga walang kwenta. Ganoon ang kanyang paalala. Tinitingnan niya ang mga barya na parabang baka magnakaw ako. 500 piso para sa hapunan ng 3 tao. Sa isang napakamahal na syudad tulad ng Manila. Kailangan kong pag-isipan ng husto. Pumunta sa palengke ng madaling araw. Makipagtawaran sa bawat isda o gulay. May mga araw na para lang makabili ng isang manok para sa masarap na sabaw ni Miguel, nilalaktawan ko ang tanghalian. Pinupuno ko ang tiyan ko ng tubig para lang makatipid. Minsan, kailangan ko ng isang dress para sa Christmas party ng aming kumpanya. Binuksan ko ang aking aparador. Puro luma na. Mga damit mula pa noong kolehiyo. Naglakas loob ako. Humingi ako kay Aling Elena ng 7,500 piso para sa bagong dress. Tiningnan niya ako. Para bang humihingi ako ng pagnanakaw sa bangko. Para kanino mo gagamitin yan? Kung kasal ka na, magsuot ka na lang ng kahit ano. 7,500 piso ay pambili ng pagkain ng ilang buwan para sa iba. Huwag kang masyadong gastador. Pakiramdam ko noon na pahiya ako. Tumakbo ako sa aming kwarto, umiiyak. Nagreklamo kay Miguel. Siya, abala sa paglalaro ng video game. Kumunot ang noo niya, naiinis. Huwag kang masyadong maarte dahil lang sa damit. Tama si nanay. Tigilan mo na ang pagiging mababaw. Ayos ka lang sa akin kahit nakapajama. Doon ko napagtanto. Si Miguel, hindi lang pala duwag, kundi walang puso. Sanay siya sa proteksyon ng kanyang nanay. At iniisip niya na ang aking paglilingkod ay normal lamang. Sa mata niya at sa mata ng kanyang nanay, isa lang akong makina sa paggawa ng pera. At isang robot na pambahay. Walang pangarap, walang damdamin. Naisip kong makipagdiborsyo noon. Pero 2 pulang linya ang lumabas sa pregnancy test. Ang bata. Dumating sa pinakadesperadong panahon. Naging tali siya. Tali na kumulong sa akin sa impyerno. Inalo ko ang aking sarili. Sige, tiisin mo pa ng kaunti para sa bata. Kapag ipinanganak na ang apo, magbabago si Aling Elena at magiging matino si Miguel. Ngunit mali ako.
Ang aking tahimik na sakripisyo, sa halip na igalang, ay nyurakan ng walang awa. Sa pagdating ng isang ikatlong tao, siya ang sumira sa facade ng aming peking kaligayahan ng pamilya. Nang 2 taong gulang na si Lera, nagkaroon ng kaunting pagbabago sa trabaho ni Miguel. Siya ay na-promote, naging section chief. Hindi gaanong tumaas ang kanyang sahod. Pero madalas na siyang lumalabas. May mga hapunan kasama ang mga kliyente. Mga meeting kasama ang mga kasosyo. Nagsimula akong makapansin ng kakaibang pagbabago kay Miguel. Mas nag-aalala siya sa kanyang hitsura. Nagsusuot siya ng perfume sa tuwing lumalabas. At higit sa lahat, hindi niya inilalayo ang kanyang cellphone sa kanya. Nagpalit siya ng password. Palagi niyang inuuna ang likod ng telepono. At madalas lumalabas siya sa balkonahe sa gitna ng gabi. Para bumulong. Ang aking intuition bilang babae nagbababala sa akin ng masamang pangitain. Pero sa tuwing tinatanong ko siya, itinatanggi lahat ni Miguel. Huwag kang masyadong mapaghinala. Sapat na ang stress ko sa trabaho para tanungin mo ako na parang pulis sa bahay. Saan ba ako magpapahinga? Si Aling Elena, sa tuwing nakikita niya ang aming pagtatalo, palaging kinakampihan ang kanyang anak. Pinapatay niya ang sarili niya sa pagtatrabaho sa labas para sa inyo ng anak mo at nagsiselos ka na parang bata. Ang selosang babae ang pinakaboba. Hanggang sa isang araw, habang naliligo si Miguel, hindi sinasadya, nakita ko ang isang mensahe na lumabas sa kanyang lock screen. Mahal, punta ka mamayang gabi. Miss na miss kita. Pati ang baby natin, miss na miss din ang daddy niya. Ang nagpadala si Denise, ang kanyang sekretarya. Pakiramdam ko gumuho ang mundo ko. Baby natin? Ibig sabihin may isa pang anak si Miguel? Nanginginig ang aking mga kamay. Lihim kong binuksan ang telepono. Buti na lang nakita ko siya noong nakaraang gabi, nagtatype ng password. Ang nakita ko hindi mabilang na mga matatamis na mensahe. At mga intimate na litrato ni Miguel kasama ang isang batang babae. Maganda at sexy. Si Denise, ang bagong sekretarya ng isang kasosyo naming kumpanya. Pero ang mas nagpatindi sa aking pagkabigo, hindi ang mga bulong ng pag-ibig, kundi ang mga bank transfer statements. Mahal, pakipadala ng 6,000 piso para sa bitamina. Kailangan alagaan ang tagapagmana natin. Love, ang ganda ng Chanel bag na iyan. 180,000 piso lang. Bilhin mo para sa akin, okay? Hihingi ako ng pera kay nanay at ipapadala ko sa'yo. Ang mga unang araw pagkatapos ng diborsyo, aaminin ko, napakahirap. Umupa ako ng isang maliit na apartment. Kasama ko si Lera. Ako ang tatay, ako rin ang nanay. Ako ang lahat. Sa gabi, kapag tulog na ang anak ko doon, bumubuhos ang luha ko. Basang-basa ang unan ko. Ang sakit ng pagtataksil ni Miguel. Ang kalupitan ni Aling Elena. Binabangungot pa rin ako. Pero tuwing umaga kapag nakikita ko ang inosenteng ngiti ni Lera, sinasabi ko sa sarili ko. Hindi ako susuko. Hindi ko hahayaang magsaya ang aking mga kaaway sa aking pagbagsak. Ang pinakamatamis na paghihiganti ay ang mamuhay ng 1,000 beses na mas masaya at mas maliwanag kaysa dati. Nagtrabaho ako ng parang baliw. Wala na ang mga gawaing bahay na umuubos ng oras ko. Wala na ang mga utos ni Aling Elena. Naging matalas ulit ang isip ko. Nakakuha ako ng 3 malalaking kontrata para sa kumpanya. Sunod-sunod. Napansin ako ng mga boss ko. Na-promote ako. Marketing Director. 420,000 piso kada buwan. Doble sa dati kong sahod. Sa unang pagkakataon, ginamit ko ang pera para sa sarili ko. Pinaputol ko ang mahaba at buhaghag kong buhok. Isang bob cut. Malinis. Elegante.
Itinapon ko ang mga lumang damit na pinipilit ipasuot sa akin ni Aling Elena. Pinalitan ko ng mga suit. Mga damit na nagpapakita ng tunay kong tindi. Nagyoga ako. Inalagaan ko ang balat ko. Natuto akong mag-makeup ng light pero classy. Sa salamin nakita ko ang isang bagong Maria. Bata. Sopistikada. Puno ng buhay. Ang mga mata ko na dati malabo dahil sa lungkot ngayon ay kumikinang sa tiwala sa sarili. May mga kasamahan ako sa trabaho, mga lalaking matagumpay, nagsimula silang tumingin sa akin. Lumalapit. Pero umingiti lang ako. Kailangan ng puso ko ng pahinga. Gusto ko munang ibuhos ang lahat ng pagmamahal ko kay Lera. At sa sarili ko, habang ang buhay ko ay nagiging mas maliwanag sa kabilang bahagi ng syudad, ang buhay ni na Miguel ay nagsimula ng dumilim, nabalitaan ko sa mga kaibigan. Ipinagmalaki ni Miguel ang pag-uwi kay Denise. Para silang mag-asawa kung umasta. Tuwang-tuwa si Aling Elena. Reyna ang turing sa bagong manugang na nagdadala daw ng tagapagmana. Pero hindi nagtagal ang magagandang araw. Kinuha ni Miguel ang lahat ng ipon niya. Nangutang pa sa mga kaibigan. Nagbukas sila ng isang luxury restaurant. Gusto kasi ni Denise. Iniisip ni Denise upo lang siya doon. Magbibilang ng pera. Pero tamad siya. Walang alam sa negosyo. Puro decoration at shopping lang ang inatupag. Walang lasa ang pagkain. Masungit ang mga empleyado. 2 buwan lang walang tao sa restaurant. Nalugi. Naubos ang kapital. Ang interes sa bangko at sa mga loan sharks nagsimula ng maningil, at dahil lutang ang isip ni Miguel, nagkamali siya sa trabaho. Isang malaking kontrata ang pumalpak. Napagalitan siya. Demoted. Kalahati na lang ang sahod, sa bahay na may 4 na palapagwala ng tawanan tungkol sa magandang kinabukasan. Puro buntong hininga na lang. At sigawan, minsan nagkita kami ni Miguel sa supermarket. Hindi sinasadya. Tulak-pulak niya ang cart ni Denise, na mayat siya. Mahaba ang balbas. Gusgusin ang damit. Si Denise naman, nasa tabi niya. Nakakunot ang noo. Panay ang reklamo. Gusto niya ng ubas na imported. Mahal iyon. Hindi mabili ni Miguel. Nakita ko ni Miguel. Nakasuot ako ng pulang dress. Nakatakong. May dalang branded na bag, tumatawa kami ni Lira habang namimili. Natigilan si Miguel. Nabitiwan niya ang karton ng gatas na hawak niya. Tinitigan niya ako. Nakita ko sa mga mata niya ang gulat. Ang pagsisisi. Ang hiya. Nilampasan ko lang siya. Parang hangin. Hindi ko siya binati. Hindi ko siya nilingon. Sa sandaling iyon alam kong nanalo na ako. Hindi dahil mas mayaman ako sa kanya. Nanalo ako dahil nabawi ko ang halaga ng sarili ko. Ang halagang nawala noong kasama ko siya. Pero simula pa lang iyon. Ang simula ng pagguho ng kanilang pamilya. Kapag ubos na ang pera, ubos na rin ang pag-ibig. Ang mabuting manugang na si Denise, malapit nang ipakita ang tunay niyang kulay. Sabi ng mga dating kapitbahay, galit na galit sila sa kayabangan ni Aling Elena noon. Pero ngayon, naaawa na rin sila. Sabi nila kapag ubos na ang pera, ubos na rin ang pagmamahal. Si Denise, ang manugang na itinuring ni Aling Elena na parang di mutya, ngayon ay ipinapakita na ang tunay na kulay. Mapagkunwari. Sakim. Nagsimula ang isang bagong digmaan. Isang bagong bersyon ng labanang biyenan manugang. 100 beses na mas malala kaysa sa naranasan ko. Si Denise, 4 na buwan ng buntis. Pumasok siya sa bahay ni Aling Elena at inalagaan na parang ginto. Pero ang maskara ng matamis at masunuring babae, tinanggal niya agad pagkaalis ko. Tamad pala siya. Bastos. At isang profesional na manloloko. Bawat umaga, gumigising siya kapag mataas na ang araw.
Hindi naglilinis. Hindi nagluluto. Kahit ang pinggan na pinagkainan niya hindi niya hinuhugasan. Aling Elena, anong ulam sa almusal ngayon? Noodle soup na may baka. Ayoko niyan. Masyadong mataba. Gusto ko ng mahal na ulang o mamahaling isdang dagat. Alam kong napakamahal niyan pero kailangan ng apo ninyo. Si Denise, nakahiga sa sofa habang nagpapaganda ng kuko. Inuutusan si Aling Elena. Si Aling Elena, ang babaeng gumigising sa akin ng alas 5 ng umaga para magpakulo ng buto ngayon ay kailangang lumabas. Para bumili ng Swiftlet's Nest Soap. O ang pinakamahal na sopas na pampaluso. Para sa bagong manugang. Minsan, hindi na nakapagpigil si Aling Elena. Kahit buntis ka, kailangan mong gumalaw ng kaunti. Kung buong araw kang nakahiga, mahihirapan kang manganak. Si Maria, kahit malapit ng manganak, masigla pa ring naglilinis ng bahay. Nang marinig ang pangalan ko tumayo si Denise. At tinitigan siya ng masama. Huwag mo akong ikumpara sa probinsyana mong dating manugang. Ako ay isang mahalagang babae. Dala ko ang pinahahalagahang lahi ng pamilyang ito. Kung gusto mo siya ng ganoon, tawagin mo siya para pagsilbihan ka. Pagod na ako at hindi ko kaya. Nanigas si Aling Elena. Wala pang sumagot sa kanya ng ganoon. Pero naisip niya ang tiyan ni Denise. Ang apong lalaki na matagal na niyang pinapangarap. Nilunok niya ang pait. At lumabas. Para maging katulong ng kanyang manugang. Bukod sa tamad si Denise ay isang makina sa paggastos ng pera. Habang pabagsak ang negosyo ni Miguel. Habang nalulugi ang restoran at lumalaki ang utang. Si Denise naman gumagastos na parang tubig. Bawat araw may dumarating na package. Mga cosmetics. Mga branded na bag. Saan galing ang pera? Hinihingi ni Denise kay Miguel. At kung hindi magbibigay si Miguel, iyak siya. Magwawala. Magbabantang ipalalaglag ang bata. O di kaya'y magpapakamatay. Si Miguel, baliw na baliw kay Denise. At ayaw mapahiya sa maganda niyang asawa. Nangutang siya sa mga loan sharks. Para lang may maibigay kay Denise. Ang pinakamalalang nangyari isang gabi. Dumating ang mga loan sharks. Yung mga nagpautang kay Miguel para sa restaurant. Naniningil na ng interes. Wala si Miguel sa bahay. Si Aling Elena ang humarap. Nagmakaawa siya. Napahiya. Pag-uwi niya nakita niya si Denise. Nagla-livestream. Ipinagmamalaki ang mga mamahaling cosmetics na binili niya. Libo-libong piso ang halaga. Hindi na nakayanan ni Aling Elena. Sinugod niya si Denise. Inagaw ang cellphone. At ibinato sa sahig. Ikaw, anong klase ka ng babae? Lubog sa utang ang asawa mo. Kailangan kong lunukin ang kahihiyan at magmakaawa sa mga nagkokolekta. At ikaw, nagpapamili ka lang. Hindi ka pa ba masaya hanggat hindi mo sinisira ang pamilyang ito? Si Denise, nang makita ang basag na cellphone na wala sa sarili. Tumayo siya. At itinulak si Aling Elena. Tumama ang likod ng matanda sa kanto ng mesa. Baliw na matanda, naglakas loob kang sirain ang aking cellphone. Ang perang ginagastos ko ay galing sa aking asawa. Ano ang pakialam mo? Kung ang bahay na ito ay nalulugi dahil sa kawalang kwenta at katangahan ng anak mo. Hindi dahil sa akin. Bukod pa sa ginagawan ko siya ng pabor na maging asawa niya, walang kasal o pagkilala. Ngayon, mangangaral ka sa akin, Aling Elena. Si Aling Elena, hawak ang masakit na likod. Tinitigan niya ang manugang na dati niyang pinuri. Matalino daw. Mabait. Paano ka naglakas loob na saktan ang iyong biyenan? Bastos ka. Palalayasin kita sa bahay na ito. Palayasin ako. Tumawa si Denise. Isang nakakatakot na tawa. Subukan mo.
Aalis ako kasama ang apo mo. Titingnan natin kung mawawala ang lahi ng pamilya mo. At huwag mong kalimutan. Ang restaurant na yan, kahit nalulugi, legal na nakapangalan sa akin. Kung ibebenta ko yan ngayon, sino sa tingin mo ang matatalo? Dumating si Miguel. Amoy alak. Nakita niya ang nanay niya sa sahig. Ang asawa niya nakatayo, naghahamon. Tumakbo siya. Tama na. Tigil na kayong dalawa. Gusto niyo ba akong patayin? Sigaw ni Miguel. Desperado. Kumapit si Aling Elena sa paa ng anak niya. Umiiyak. Miguel, tingnan mo kung paano ako sinaktan ng asawa mo. Iniwan mo si Maria para dalhin ang bagay na ito sa bahay. Tiningnan ni Miguel ang nanay niya. Si Denise. Ang bahay na naging larangan ng digmaan. Bumagsak ang balikat niya. Wala siyang magawa. Hindi niya pwedeng pagalitan si Denise. Nasa kamay ni Denise ang kinabukasan niya. Pero masakit makita na sinasaktan ang nanay niya. Denise, pakiusap, huminto ka. Matanda na ang nanay ko, bulong ni Miguel. Tumahimik ka, duwag. Sinaktan ako ng nanay mo, sinira ang mga gamit ko, at kinakampihan mo siya. CJ, dahil nakipagsabuatan kayo para pahirapan ako, aalis ako. Ayoko ng bahay na ito. Padabog na pumasok si Denise sa kwarto. Ibinagsak ang pinto. Napahagulgol si Aling Elena sa sahig. Si Miguel naman, inuntog ang ulo sa pader. Sinabunutan ang sarili. Ang batas ng karma dumating ng napakabilis. Tinamaan nito ang pinakamahalaga kay Aling Elena. Ang kanyang dangal. At ang pag-asa sa kanyang lahi. Isang linggo pagkatapos ng away na iyon. Tuluyan nang bumagsak si Miguel. Nagsara ang restaurant. Nagbigay ng ultimatum ang mga loan sharks. Kung hindi magbabayad si Miguel ng 2 milyong piso sa loob ng 3 araw, kukunin nila ang bahay ni Aling Elena. Takbo dito, takbo doon si Miguel. Nangungutang. Pero lahat tumalikod. Kalat na ang balita. Iniwan niya ang asawa para sa kabit. Nalugi sa negosyo. Walang gustong tumulong. Sa sobrang desperasyon naalala ni Miguel ang perang itinago niya. Noong kami pa. Pera na kinuha niya sa sahod ko nang hindi alam ng nanay niya. Mga 2,400,000 piso. Nasa isang maliit na kahadiero sa kwarto. Nakaipon para sa emergency o promosyon. Gabi na naman noon. Umuulan ng malakas. Parang noong gabing pinalayas nila ako. Umuwi si Miguel, lasing. Iniisip niya na bukas na ang huling araw ng bayaran. Pumasok siya sa kwarto. Kukunin sana ang pera. Para bayaran ang utang. Para iligtas ang bahay ng nanay niya. Pero pagbukas niya ng pinto nagulat siya. Bukas ang aparador. Wala na ang mga damit ni Denise. Wala na ang mga branded na bag. At ang pinakamasakit bukas ang maliit na kahadiero. Walang laman. Kahit 1 sentimo. Kinuskos ni Miguel ang mata niya. Baka namamalikmata lang dahil sa alak. Hinalughog niya ang kaha. Wala talaga. Ang salbabida niya nawala na. Sa mesa may naiwang sulat. Nakasulat gamit ang pulang lipstick. Miguel, sorry, hindi ko na kayang mamuhay sa ganitong hirap kasama ka. Ituring mo na lang ang perang ito na kapalit ng aking kabataan. Huwag mo akong hanapin, umalis na ako sa ibang bansa. Paalam. Nanigas ang dugo ni Miguel. Tumakas si Denise. Tinanggay ang lahat ng pera. Iniwan sila sa bingit ng kamatayan. Malditang babae. Sigaw ni Miguel. Parang hayop na nasugatan. Kinuha niya ang susi ng motorsiklo. Tumakbo palabas. Miguel, saan ka pupunta? Sa gitna ng malakas na ulan? Sigaw ni Aling Elena.
Pero nakita na lang niya ang likod ng anak niya. Nawawala sa dilim ng ulan. Nagmaneho si Miguel ng mabilis. Sa isip niya kailangan niyang mahanap si Denise. Kailangan niyang bawiin ang pera. Baka nasa airport. O sa terminal ng bus. Ang ulan parang karayom sa mukha niya. Ang alak nagpapalabo sa isip niya. Ang galit bumubulag sa kanya. Nag-overtake siya. Lumampas sa red light. Nagmumura. Pagdating sa isang malaking intersection pula ang ilaw. Pero hindi nakita ni Miguel. O baka hindi na niya inalintana. Binilisan niya. Para mahabol ang multo ng nagtaksil, sa sandaling iyon isang malaking truck ng kargamento ang dumating. Mula sa kabilang daan. Buom, ang tunog ng banggaan mas malakas pa sa kulog. Tumalsik ang motorsiklo ni Miguel. Nadurog. Ang katawan ni Miguel parang manikang basahan. Lumipad sa ere. Bumagsak sa malamig na aspalto. Gumulong. At hindi na gumalaw, dumanak ang dugo. Humalo sa ulan. Kinulayan ng pula ang kalsada. Ang helmet niya nahati sa dalawa, bumaba ang driver ng truck. Putla. Nagsigawan ang mga tao. Ambulansya. Ambulansya. Nakahiga si Miguel doon. Nakadilat ang mga mata. Nakatingin sa maitim na langit. Ang mga patak ng ulan tumutusok. Bago siya nawalan ng malay nakita niya ako. Tumatawa kasama ang anak namin. Nakita niya ang nanay niya. Umiiyak sa pinto. At nakita niya si Denise. Tumatawa sa ibabaw ng pera. Lahat nagdilim. Isang oras ang lumipas. Sa St. Luke's Medical Center. Nakatanggap si Aling Elena ng tawag mula sa pulisya. Bumagsak siya. Umiyak. Sumakay ng taxi papuntang ospital. Pero doon nang harapin niya ang doktor nakatanggap siya ng balitang mas masakit pa. Parang kidlat na tumama sa kanya, ang buhay ko bilang isang katulong na may diploma. Gising ako bago pa sumikat ang araw. Nililinis ko ang aming malaking bahay na may 4 na palapag. Pagkatapos, didiretso ako sa palengke. Kailangan kong makahanap ng pinakamurang gulay at isda. Para sa hapunan. At pagkatapos, dali-dali akong sasakay sa aking motorsiklo. Papunta sa kumpanya. Doon, magtatrabaho ako ng walang tigil. Sa ilalim ng mataas na presyon ng pagiging isang team leader. Pagdating ng hapon, habang ang mga kasamahan ko ay nag-aaya sa kapehan o salon, ako naman ay tatakbo pa uwi. Para lang makarating sa oras at makapaghanda ng hapunan. Si Miguel, pag-uwi niya galing trabaho, uupo lang sa sofa. Nakakrus ang mga binti. Nanonood ng television. Naghihintay na mahanda ang hapagkainan. Si Aling Elena naman, pagdating niya galing exercise, laging may reklamo. Isang maliit na alikabok sa hagdanan. O baka naman, matabang-mataba ang sabaw. O di kaya kulang sa alat. Ngunit ang pinakamasakit ay ang tungkol sa pera. Ang aking sahod, 210,000 piso. Ang sahod ni Miguel, 120,000 piso. Lahat ng iyon nasa kettles ni Aling Elena. Bawat umaga, binibigyan niya ako ng eksaktong 750 piso. 250 piso para sa aking tanghalian at pamasahe. Ang 500 piso naman para sa hapunan ng 3 tao. Pamahalaan mong mabuti at huwag mong aksayahin sa mga walang kwenta. Ganoon ang kanyang paalala. Tinitingnan niya ang mga barya na parabang baka magnakaw ako. 500 piso para sa hapunan ng 3 tao. Sa isang napakamahal na syudad tulad ng Manila. Kailangan kong pag-isipan ng husto. Pumunta sa palengke ng madaling araw. Makipagtawaran sa bawat isda o gulay. May mga araw na para lang makabili ng isang manok para sa masarap na sabaw ni Miguel, nilalaktawan ko ang tanghalian. Pinupuno ko ang tiyan ko ng tubig para lang makatipid. Minsan,
Kailangan ko ng isang dress para sa Christmas party ng aming kumpanya. Binuksan ko ang aking aparador. Puro luma na. Mga damit mula pa noong kolehiyo. Naglakas loob ako. Humingi ako kay Aling Elena ng 7,500 piso para sa bagong dress. Tiningnan niya ako. Para bang humihingi ako ng pagnanakaw sa bangko. Para kanino mo gagamitin yan? Kung kasal ka na, magsuot ka na lang ng kahit ano. 7,500 piso ay pambili ng pagkain ng ilang buwan para sa iba. Huwag kang masyadong gastador. Pakiramdam ko noon na pahiya ako. Tumakbo ako sa aming kwarto, umiiyak. Nagreklamo kay Miguel. Siya, abala sa paglalaro ng video game. Kumunot ang noo niya, naiinis. Huwag kang masyadong maarte dahil lang sa damit. Tama si nanay. Tigilan mo na ang pagiging mababaw. Ayos ka lang sa akin kahit nakapajama. Doon ko napagtanto. Si Miguel, hindi lang pala duwag, kundi walang puso. Sanay siya sa proteksyon ng kanyang nanay. At iniisip niya na ang aking paglilingkod ay normal lamang. Sa mata niya, at sa mata ng kanyang nanay, isa lang akong makina sa paggawa ng pera. At isang robot na pambahay. Walang pangarap, walang damdamin. Naisip kong makipagdiborsyo noon. Pero 2 pulang linya ang lumabas sa pregnancy test. Ang bata. Dumating sa pinakadesperadong panahon. Naging tali siya. Tali na kumulong sa akin sa impyerno. Inalo ko ang aking sarili. Sige, tiisin mo pa ng kaunti para sa bata. Kapag ipinanganak na ang apo, magbabago si Aling Elena at magiging matino si Miguel. Ngunit mali ako. Ang aking tahimik na sakripisyo, sa halip na igalang, ay nyurakan ng walang awa. Sa pagdating ng isang ikatlong tao, siya ang sumira sa facade ng aming peking kaligayahan ng pamilya. Nang 2 taong gulang na si Lera, nagkaroon ng kaunting pagbabago sa trabaho ni Miguel. Siya ay na-promote. Naging section chief. Hindi gaanong tumaas ang kanyang sahod. Pero madalas na siyang lumalabas. May mga hapunan kasama ang mga kliyente. Mga meeting kasama ang mga kasosyo. Nagsimula akong makapansin ng kakaibang pagbabago kay Miguel. Mas nag-aalala siya sa kanyang hitsura. Nagsusuot siya ng perfume sa tuwing lumalabas. At higit sa lahat, hindi niya inilalayo ang kanyang cellphone sa kanya. Nagpalit siya ng password. Palagi niyang inuuna ang likod ng telepono. At madalas lumalabas siya sa balkonahe sa gitna ng gabi. Para bumulong. Ang aking intuition bilang babae nagbababala sa akin ng masamang pangitain. Pero sa tuwing tinatanong ko siya, itinatanggi lahat ni Miguel. Huwag kang masyadong mapaghinala. Sapat na ang stress ko sa trabaho para tanungin mo ako na parang pulis sa bahay. Saan ba ako magpapahinga? Si Aling Elena, sa tuwing nakikita niya ang aming pagtatalo, palaging kinakampihan ang kanyang anak. Pinapatay niya ang sarili niya sa pagtatrabaho sa labas para sa inyo ng anak mo at nagsiselos ka na parang bata. Ang selosang babae ang pinakaboba. Muli nilunok ko ang aking galit. Nanahimik. Hanggang sa isang araw. Habang naliligo si Miguel, hindi sinasadya, nakita ko ang isang mensahe na lumabas sa kanyang lock screen. Mahal, punta ka mamayang gabi. Miss na miss kita. Pati ang baby natin, miss na miss din ang daddy niya. Ang nagpadala si Denise, ang kanyang sekretarya. Pakiramdam ko gumuho ang mundo ko. Baby natin? Ibig sabihin may isa pang anak si Miguel? Nanginginig ang aking mga kamay. Lihim kong binuksan ang telepono. Buti na lang nakita ko siya noong nakaraang gabi, nagtatype ng password. Ang nakita ko nang makalabas ako sa pintuan ng St. Luke's Medical Center, isang malamig na hangin ng gabi ang humampas sa akin. Pero kakaiba, nakaramdam ako ng init sa aking dibdib. Nagawa ko ang tama ayon sa aking konsensya. Hindi ko sila hinayaang mamatay sa galit ko.
Pero hindi rin ako naging kasing tanga para hayaang gamitin ako ulit. Ipinakita ko sa kanila ang katotohanan. At ang katotohanan iyon ang pinakamabangis na paghukom. Ang buhay ay patas. Iyon ang sabi ko sa sarili ko. Si Miguel, mula sa araw na iyon, haharap sa walang hanggang kadiliman. O mabubuhay na may kapansanan habang buhay. Iyon ang kabayaran ng pagtataksil. Si Denise, tumakas dala ang pera, pero hindi rin siya magiging payapa. At si Aling Elena ang natitirang bahagi ng kanyang buhay, ay magiging impyerno ng pagsisisi at pag-iisa. Tumingala ako sa langit. Puno ng mga bituin. Bukas, muli kong ihahatid si Lyra sa eskwela. At pupunta ako sa trabaho. May nag-aalab na sigasig. Mabubuhay ako ng maliwanag. Malaya. Masaya. Dahil nararapat ako, nang lumabas ako sa pintuan ng St. Luke's Medical Center, ang dilim ng gabi ay tila humigpit sa aking likuran. Ang tunog ng mga ambulansya patuloy na umaalingaw-ngaw. Pero ang puso ko kakaiba, payapa, iniwan ko si Aling Elena doon. Kasama ang malupit na katotohanan. At ang matinding sakit. Pero bigla bumagal ang aking mga hakbang. Hindi dahil sa pagsisisi. O dahil gusto kong bumalik para bayaran ang 2 milyong piso at iligtas ang traidor na iyon. Ang perang iyon, dugo ko iyon. Pawis ko. Ang kinabukasan ni Lyra. Kahit sa panaginip hindi ko iisipin na gagastusin ko iyon para sa buhay ng lalaking nagtangkang itulak kami ng anak ko sa kamatayan. Pero sa kaibuturan ng aking puso may natitira pa ring konsensya ng isang tao. Iba ako sa kanila. Kahit sila ay aking mga kaaway. Ang aking dangal ay hindi pumapayag na maging kasing brutal ko sila. Na huwag pansinin ang isang buhay na unti-unting namamatay dahil sa kawalan ng pera. Huminto ako sa tabi ng aking sasakyan. Inabot ko ang aking telepono. Hindi ko tinawagan si Aling Elena. Tinawagan ko ang matagal ng kasosyo ng kumpanya ko. Si A. de la Cruz. Direktor ng Fondasyong Pangkawang Gawa ng Tulay ng Pag-ibig. A. de la Cruz, ako po si Maria. Paumanhin po sa pagtawag sa oras na ito. Opo, may isang pasyenteng urgent sa St. Luke's Medical Center. Isang binatang lalaki, napakaseryoso po dahil sa aksidente sa trapiko at galing sa mahirap na pamilya. Opo, matanda na po ang nanay niya at mahina ang katawan at sila po ay naloko at nawala ng lahat ng pera. Hindi po nila kayang bayaran ang operasyon. Huminga ako ng malalim at nagsalita ng mahinahon. Lubos po akong magpapasalamat kung masusuri ninyo ang kanyang kahilingan para sa urgent assistance. Ako po ang magpapatunay para sa kanya, opo, hanggang sa pinapayagan lamang ng mga statutes ng foundation. Hindi po, pakiusap, wag ninyong sabihin na ako ang humiling niyan. Sabihin lang po ninyo na nalaman ninyo sa pamamagitan ng ospital. Nang isara ko ang tawag, nakaramdam ako ng ginhawa. Iyon ang huli at pinakamarangal na magagawa ko para kay Miguel. Hindi ko inilabas ang pera ko. Pero sa aking kredibilidad nagbukas ako ng daan para sa kanyang pagligtas. Ginawa ko iyon hindi dahil may natira pang pagmamahal sa pagitan namin, kundi dahil gusto kong mag-ipon ng mabuting karma para sa aking anak. Gusto kong sabihin sa hinaharap na namuhay ako ng tama bilang isang tao. Walang dapat ikahiya. Tiningnan ko sa malayo sa lobby ng ospital. Si Aling Elena nakaupo pa rin. Nakakapit sa card na iniwan ko. Mukhang walang pag-asa. Payat na dahon sa harap ng bagyo. Ang 2 milyong piso hindi niya kailanman makukuha sa akin. Kailangan niyang pasanin ang bigat ng buhay niya ng mag-isa. Kailangan niyang ibenta ang bahay na may 4 na palapag. Ang kanyang dating ipinagmamalaki. Para bayaran ang utang at gastos medikal ng anak niya. Iyon ang kailangan niyang bayaran. Binuksan ko ang pinto ng sasakyan. Umupo sa driver's seat. Ang amoy ng perfume sa loob ay yumakap sa akin. Tinangay ang masamang amoy ng gamot sa ospital.
Ang mukha ko sa salamin ay mukhang pagod, pero ang aking tingin matatag. Paalam, nakaraan. Mahina kong bulong. Inandar ko ang makina. At ang sasakyan ay dahan-dahang umalis sa kalsadang walang tao. Naisip ko si Lyra. Sigurong mahimbing na ang tulog niya. Bukas ng umaga iba ang kwentong ikukwento ko sa kanya. Isang kwento tungkol sa isang nanay na lumaban sa isang masamang dragon para protektahan ang masayang kastilyo ng mag-ina. Ituturo ko sa kanya na mahalaga ang kabaitan. Pero dapat ibigay ito sa tamang tao. Ituturo ko sa kanya na huwag hayaang mayumapak sa kanyang halaga. At laging magkaroon ng sariling lakas. Ang financial independence. Dahil kapag dumating ang bagyo, ang pinakamatibay na suporta ay ang sarili mong mga paa. At ang perang pinaghirapan mo. Sa gabing iyon, mahimbing akong natulog. Walang bangungot. Ang bangungot ng 5 taon. At ang tawag sa gitna ng gabi tapos na. Sa isang malinis at matatag na hiwa, pinutol ko ang maduming sinulid ng aking kapalaran. Pero ang buhay ay nagpapatuloy, 2 taon. Ang bilis ng panahon. O marahil mabilis lang talaga ang takbo ng buhay kapag hindi ka nakatali sa isang lugar. Nakatayo ako sa aking opisina. Ika-negatibo 20 palapag. Pinagmamasdan ang Manila na puno ng kumikislap na ilaw. Sa aking mesa may isang makintab na plaque. Nakasulat, Maria Santos, Vice Presidente. Sa loob ng 2 taon, hindi ako huminto. Mula sa pagiging babaeng iniwan ng asawa, pinalayas ng biyena, naging isa ako sa mga susi na executive sa aming grupo. Bumili ako ng luxury penthouse. Tanaw ang buong skyline ng Maynila. Pinakuha ko na rin dito sina mama at papa. Si Lyra ngayon ay nasa grade 1 na. Nag-aaral sa isang international school. Lumalaking matalino at maganda, katulad ng kanyang ina. Ang buhay ko ngayon puno ng tawanan at kapayapaan. Nag-i-enjoy ako sa mga biyahe sa ibang bansa, kasama ang mga kaibigan kong mahalaga. At higit sa lahat ang ganap na kalayaan. May mga lalaking matagumpay na lumalapit. Pero hindi ako nagmamadali. Sinasalo ko ang saya ng pagiging isang nag-iisang babae. Malaya. At may dangal. Pagdating ng bisperas ng Pasko, nagmaneho ako para bumili ng mga ornaments para sa bagong bahay namin. Habang naghihintay sa traffic light sa isang mataong kanto, may isang tanawin sa bangketa ang nagpatigil sa aking puso. Sa malamig na semento, sa isang abalang commercial street, isang matandang babae. Wala ng buhok. Nakasuot ng luma at punit-punit na damit. Nakaupo sa lupa. Pilit niyang pinapakain ng sinabaw, kutsara kay kutsara, ang isang lalaking nakaupo sa lumang wheelchair sa tabi niya. Ang lalaki buto na lang ang natira. Ang kamay at paa, baluktot. Ang bibig pilipit. Walang buhay ang mga mata. Nakatitig sa kawalan. At ang laway tumutulo, nagbababad sa maruming bib kahit na tila binura na ng panahon at hirap ang kanilang itsura, agad kong nakilala. Sila Aling Elena at si Miguel, hindi namatay si Miguel. Ang operasyon nagligtas sa kanya. Pero ang matinding pinsala sa kanyang utak nag-iwan sa kanya ng hemiplegic. Hindi na siya makapagsalita. Wala na siyang katinuan. Nabubuhay na parang isang gulay. Isang bata sa katawan ng higante. Walang nadarama. Umaasa na lang sa iba para sa lahat ng pangangailangan. Tulad ng pagkain at paglilinis, si Aling Elena naman. Matapos niyang ibenta ng mura ang bahay nila sa subdivision para bayaran ang utang at gasto sa ospital, wala na siyang natira. Sa perang natira, nakapag-upa lang siya ng isang maruming kwarto sa isang mahirap na lugar. Ang biyenan kong dating mayabang at dominante ngayon ay katulong habang buhay na ng kanyang baldado na anak. 30 segundo pa bago magberde ang ilaw. Bahagya kong ibinaba ang window ng sasakyan. Para mas makita ko. Kumain ka, mahal, isang kutsara pa. Nakiusap na ang nanay, hikbi ni Aling Elena. Boses niya ay tuyot at umiiyak.
Sa nanginginig na kamay isinubo niya ang lugaw kay Miguel. Pero bahagyang nagkumbulsyon si Miguel. Natapon ang mangkok. Ang mainit na lugaw tumalsik sa damit nila. Bumuhos ang luha ni Aling Elena. Habang pinupunasan niya ng kamay ang lugaw sa damit ng anak niya, sinasaktan niya ang kanyang dibdib. Diyos ko, bakit napakahirap ng buhay ko? Sana'y namatay ka na lang noon. Sana'y naging ginhawa na lang yan. Denise, hayop ka, sinira mo kami. Si Miguel, nakaupo doon naglalabas ng mga walang kahulugang tunog. Umiiyak. Pero walang kaluluwa ang mga mata. Marahil sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang sirang pag-iisip, mayroon pa ring sakit at pagsisisi. Pero hindi siya makapagsalita. Hindi siya makakilos para magbayad sa kasalanan niya. Nakakulong siya sa sarili niyang katawan. Sa pilitang panoorin ang paghihirap ng kanyang matandang ina dahil sa kanya. Iyon ay mas matinding parusa kaysa kamatayan. Nang makita ko ang eksena, wala na akong galit. Tanging kalungkutan na lang para sa kung gaano kabilis magbago ang buhay. Nabalitaan ko rin pala si Denise. Ang mahal na manugang. Pagkaalis niya dala ang pera na huli daw ng kanyang magnet na kasintahan. Kinuha lahat ng pera. At ngayon nagtatago ng miserable malapit sa border. Talaga kung ano ang itinanim, iyon ang aanihin. Sinubukan nilang kunin lahat sa akin. Pero sa huli ang sarili nilang kasakiman at kasamaan ang nagtulak sa kanila sa bangin. Tumingala si Aling Elena at tumingin sa aking mamahaling sasakyan. Siguro hindi niya ako nakita sa likod ng mga tinted windows. Pero nakita niya ang kayamanang matagal na niyang inasam. Na minsan ay hawak niya. Sa mata niya inggit, pagsisisi, at kawalan ng pag-asa. Kahit sa pinakamalaking pangarap niya, hindi niya iisipin na ang taong nakaupo sa kotse ay ang dating manugang na pinalayas niya dahil walang kwenta. Nagberde ang ilaw. Itinaas ko ang window. At inapak ang accelerator. Ang sasakyan ay umabante. Iniwan ang larawan ng mag-asawang iyon sa gitna ng ingay ng mga tao. Hindi ako bumaba para bigyan sila ng pera. O para gawing mas mahirap pa ang kanilang kalagayan. Ang aking pananahimik at ang aking pag-alis iyon ang pinakamalinaw na sagot. Magkaiba na ang mundo namin. Umuwi ako. Naghihintay si Lera. Kasama ang aking mga magulang. Para sa hapunan ng bisperas ng Pasko. Nang makarating ako sa pinto, tumakbo si Lera at niyakap ako. Nanay, nandito ka na. Hinihintay ka na nina lolo at lola para sa sopas. Niyakap ko ang aking anak. Inamoy ko ang kanyang buhok. At naramdaman ko ang init ng pamilya. Nandito na ako, mahal ko. Nang makita ko ang lamesa, puno ng tawa, ang aking mga magulang malusog, at ang aking mabuting anak, umiti ako. Ito ang tunay na kaligayahan. Isang kaligayahan na hindi itinayo sa kalkulasyon o panlilinlang, kundi sa tunay na pagmamahal sa pagpapagal at sa kabutihan. Sa sandaling iyon, hindi na ako nakaramdam ng galit. Tanging lungkot na lang. Para sa pagiging marupok ng buhay. Narinig ko rin pala si Denise. Ang minsang pinagmamalaking manugang. Pagkaalis niya, dala ang pera na huli pala ng kanyang kasintahan, ang magnate. Kinuha lahat ng pera. At ngayon nagtatago ng miserable malapit sa hangganan. Talaga, kung ano ang itinanim, iyon ang aanihin. Sinubukan nilang kunin lahat sa akin. Pero sa huli ang sarili nilang kasakiman ang nagtulak sa kanila sa bangin. Tumingala si Aling Elena. At nakita ang sasakyan ko. Hindi niya ako nakita, siguro. Pero nakita niya ang yaman na gusto niya. Ingay at pagkaawa ang nasa mga mata niya. Hindi niya inakala na ako iyon. Ang dating manugang na walang kwenta. Nagberde ang ilaw. Umandar ang sasakyan. Iniwan ko ang tanawin ng kawawa nilang mag-ina.
Hindi ako bumaba para magpaliwanag. Hindi ako bumaba para humingi ng paumanhin. Ang pag-alis ko iyon na ang huling salita. Magkaiba na kami ng mundo, umuwi ako. Ang takip silim ay halos kumapit na sa mga kalsada ng Maynila. Nang makarating ako sa aming tinitirhan, si Lera ang unang sumalubong sa akin. Tumakbo siya. Yakap niya ako ng mahigpit. Nanay, nandito ka na. Hinihintay ka na nina lolo at lola para sa sopas. Niyakap ko ang aking anak. Amoy buhok niya. Amoy ng isang batang malinis. Naramdaman ko ang init ng pamilya sa aking katawan. Nandito na ako, mahal ko. Nang makita ko ang mesa, puno ng decoration sa Pasko. Nakangiti sina mama at papa. Masigla sila. Napuno ng tawanan ang aming maliit na espasyo. Napangiti ako ng buong puso. Ito ang tunay na kaligayahan. Ang kaligayahang ito, hindi ito nabuo sa mga kalkulasyon o sa mga panlilinlang. Ito ay bunga ng tunay na pagmamahal, sa pagpapagal, at sa kabutihan. At doon ko na-realize ang mga aral na dala ng aking paghihirap. Para sa mga magulang, tulad ni Aling Elena, nagsasakripisyo sila. Ibinigay ang lahat para sa anak. Pero saan humahantong ang pagmamahal na labis na nagkokontrol? Nakita ko kay Miguel isang lalaking hindi natutong tumayo sa sarili niyang paa. Dahil laging may nagdedesisyon para sa kanya. Ang proteksyon nila naging tali. Ang tanging pundasyon ng pamilya ay hindi ang pagkontrol, kundi ang pag-unawa, ang paggalang, at para sa mga anak, gaya ni Miguel, napakabigat ng salitang utang na loob. Pero hindi ito lisensya para maging walang utang na loob. Ang pagtataksil, ang pagiging makasarili, iyon ang sumisira sa lahat. Kailangan nating maging matatag. Kailangan nating maging responsable. Walang karapatan ang sinuman na isipin na ang pagmamahal ng magulang ay walang katapusan. At hindi ito maaaring bayaran ng pagtalikod. Sa huli, ang lahat ng nangyari sa akin ay nagturo sa akin tungkol sa tunay na kalikasan ng tao. Ang katarungan at ang paghihiganti. Ang pananahimik at ang pagkilos. Hindi ko hinanap ang marahas na paghihiganti. Ang ginawa ko ay ang matalinong pagganti. Ang pagbabago sa sarili ko. Ang pagharap sa katotohanan. Ipinakita ko na ang kabutihan ay may halaga kapag inilagay sa tamang lugar. Hindi ito ibinigay sa taong patuloy na sasaktan ka. Nang umalis ako sa ospital na iyon, hindi ko hinayaan na ang galit ang magdala sa akin. Pero hindi rin ako nagpabulag sa awa. Binigyan ko lang sila ng daan. Hindi ko inubos ang aking sarili para sa kanila, kundi inilaan ko ang natitira kong lakas para sa aking anak. At para sa sarili ko. Ang kwentong ito ay tapos na. Pero ang buhay hindi pa tapos. Bawat isa sa atin may sariling laban. Ang mahalaga kung paano tayo babangon. Kung paano tayo matututo. At kung paano tayo patuloy na mamumuhay ng may dignidad. Naway magbigay ito ng kapayapaan sa inyong puso. At sana kahit papaano naramdaman ninyo ang liwanag sa dulo ng madilim na daan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sa inyong pag-aalay ng oras. Sa inyong paglalakbay kasama ko, ang pagtatapos na inyong narinig ngayon, kasama ang pagkabiyenan na nag-iisa sa ospital, at ang aking tahimik na pag-alis ay nag-iwan ng isang malalim na bakas. Hindi ito tungkol sa pagpapakita kung sino ang nanalo o natalo. Ito ay tungkol sa kung paano tayo nagbabago sa ilalim ng matinding pagsubok. Kung narito pa kayo at nararamdaman ninyo ang bigat at gaan ng mga salitang aking ibinahagi, mangyaring mag-comment ng numero 1 sa ibaba. Ang inyong pag-abot at pakikinig, iyon ang pinakamalaking biyaya para sa akin. Iyon ang nagpapatunay na mayroon pa ring naghahanap ng tunay na saysay sa gitna ng lahat. Para sa mga susunod na kabanata sa mga bagong aral na kailangang matutunan. Manatili po kayo
Huwag ninyong kalimutang sumubaybay. Ang aking mga kwento ay patuloy na ibabahagi sa inyo dito sa Tahimik na Ganti. Ang video na ito ay isang kathang-isip na kwento na hango sa mga karanasan sa buhay. Hindi ito ginawa upang husgahan ang sinuman, kundi upang maging tahimik na paanyaya sa pagninilay tungkol sa buhay at sa pakikitungo natin sa kapwa. Ang mga tauhan, pangalan, at lugar ay walang kaugnayan sa tunay na buhay at binago upang hindi makapinsala sa kaninuman. Naway makatulong ang kwentong ito upang kahit saglit ay maalala mo ang sarili mong buhay at ang mga mahalaga sa iyo.